Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po, nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Abante mga kababayan. At pinagtatanggol niya po ang kanyang dating speaker. Ayon po sa kanya, nananahimik na daw po ang dating speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Dahil daw po ito, wala naman daw po itong ninakaw at wala pong nilabag na batas. Nananahimik na. Bakit daw po kakasuhan? Pakinggan po natin si Abante na ito po hindi nanalo. Hindi po ito nanalo sa 6th District na Maynila. Talo po ito. Pero bigla pong nakaupo bilang congressman. Bakit kaya Comelec? Mga kababayan, pakinggan po natin at panoorin. Kinontra ng ilang dito sa tinatawag po na grandest case na si former House Speaker Martin Romualdez po. Ano po yung mga thoughts po ninyo dito? Kasi talagang mukhang magpo-progress na po ito. Yung tungkol saan? Tungkol saan? Yung grandest case na tinatawag po na makakakaso. Binibuild up po yung kaso against former House Speaker Martin Romualdez. Knowing the former Speaker Martin, tahimik na siya, hindi na siya nakikialam eh. In fact, hindi na nga siya nagsasalita. Pangalawa, nag-decide na yung, hindi ba, nag-decide na yung ginawa nating, andong tawag doon, yung nag-iimbestiga. Yung ICI po ba? Oo. Nawalang kaso nawalang kaso yung Speaker Martin. Nag-decide eh. Kaya hindi ko alam kung bakit kinakailangan pang kasuhan siya tungkol sa mga bagay na yan. Sinasabi po kasi nila, kaya nga po tinatawag daw na grandest case kasi ang lalaki daw na pwedeng ikaso po sa kanya na binibuild up pa daw po nila ngayon. It's taking time po kasi gusto nila solid yung kaso sa kanya. So mukhang nangangalap po sila ngayon ng mga ebidensya at impormasyon. Well, I don't want to speak for Speaker Martin, no? Pero sa palagay ko, knowing him naman, naging very controversial siya bilang Speaker of the House, no? Pero I don't know, sapagkat yung naging bisigat tungkol sa kanyang kaso, wala namang nakita eh. Wala namang nakita. So I really do not know what the Ombudsman has on him. Dito sa tinatawag po na grandest case. Mga kababayan, kasi wala daw po nakita ang ICI, yung independent na binuo po ng palasyo. Paano po may makikita yon? Paano makakakita po ng korupsyon po nila yon? Sila nagbuo nun. At syempre po, sino po ba ipagtatanggol nun? At kaya nga po bubuksan muli ang Senate Blue Ribbon. Hindi po ba? Dahil po yung mismo pong may hawak at dokumentado, may mga resibo, mga kababayan, may mga papeles na ayaw nilang pagsalitain by Zoom, ay sana po ay makapagsalita na ang tao na ito, mga kababayan. At mas maniniwala ba tayo kay Abante kisa dito sa tao na ito? Sino po paniniwalaan natin na sila po'y malilinis? Si Abante po ba o si Saldico? Pakinggan po natin muli si Saldico. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan po mga kababayan, magsasalita pa, mangangatwiran pa, yung tinatawag na bangag. Sino po paniniwalaan ng taong bayan? Si Abante po ba o si Saldico? Na sanggan-sanggan dikit ni Tambi
laging kasama ni Tambi. 2022 pa lang po, gumagawa na po sila ng anomalya. Bilyong piso, mga kababayan. Pero pagdating po kay Atras Abante, malinis. Wala pong korupsyon. Ang tanong po natin, saan napunta po ang pera ng taong bayan? Wala po kami nakitang malalaking proyekto. Saan po napunta ang trilyon-trilyon budget at daan-daang bilyong budget para po sa mga sinasabing mga build, better more? Saan po napunta yun, Abante? Nakita ng taong bayan sa maleta na ilagay. At kasama ka rin sa nadelibera ng maleta ayon sa mga ex-marine. At kasama ka rin sa Cabral Files, nangunguna ka pa. At nangunguna ka rin sa nadelibera ng maleta. Hindi po ba? Ang lalaki rin ng iyong insertion at mga allocables sa iyong distrito, lalo-lalo nung 19 Congress. Kaya nga lahat kayo'y walang kasalanan. Pagka nag-imbestiga ay ICI, malinis kayong lahat. At pagka nag-imbestiga ang ombudsman, absuelto kayong lahat. Hindi kaya? Dahil yung anak mismo ng ombudsman na absuelto eh. Di po ba? Yung anak niya nahulihan ng isang damukal na high-grade na damo, wala pang 3 buwan absuelto. Kaya absuelto rin silang lahat, di umano eh. Dahil nga po sindikato, dinala po tayo sa gobyerno sindikato at sabwatan. Di umano! Hindi po ba? Abante. Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Kanino maniniwala ang taong bayan? Sa'yo? Okay, saldi ko. Kaya nga po nagwo-worried po kayo dahil magkakaroon na po ng tunay at malinaw na investigasyon ang pagbabalik po ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senador Rodante Marcoleta at ni Senadora Pia Cayetano, 2 abogado. Hindi po katulad ng pag-imbestiga ng isang pulis at isang komedyante, di umano. Hindi po ba? Kaya lalabas po ang katotohanan at sana po dumating po lahat at makapagsalita, makumbida lahat at pagsalitain, pati po ang 18 Marines at ang mag-asawang Diskaya at ang Saldico, isama na rin si Gutesa. Hindi po ba? Isang damukal po yan. At nang malaman po natin kung sino-sino po ang tumanggap ng isang damukal na mga insertion, mga male-maleta. Hindi ba? Ang isang congressman na talo na, nakaupo pang congressman. Saan ka nakakita? Talunan? Tinalo sa 6th District? Itong pastor na ito? Ngayon siya po ang nanunungkulan? Unbelievable! Dahil nga po, nagawan yata ng paraan sa COMELEC. Di umano. Kaya po, ang lahat po ay may hangganan. Kahit pastor ka pa. Dahil karamihan po ng pastor, mga kababayan, hindi po lahat ng pastor ay mapupunta sa langit. Bagay, meron din naman po langit ang impyerno. Langit ng impyerno. Meron din naman po yan, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po at good luck na lang po natin. Good luck na lang po natin si Abante. Pag po nag-umpisa na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. At sana hindi magtagumpay ito pong minority para pabagsakin ang 13th majority senators. Huwag po sana silang magtagumpay, mga kababayan. At sana'y matuloy po ang investigasyon. Thank you po. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Kershaw from Canada. Kingston from Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan, Bali, Jem Aris from United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Briden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick
from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Jesus Valdepena and Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia, Bacolod City, from Bacolod City. Shoutout po sa inyong lahat mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at God bless po sa ating lahat at sa inyong lahat. God bless po. At ingat-ingat po tayo mga kabayan at konting tiis lang po. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!